po sa mga naka-join sa online, sa FB page, sa Zoom, at sa mga kapatid po natin dito sa bahay panambahan. Magandang gabi po. Okay po. Ako po yung maghahatid ng salita ng Panginoon tonight. Nawa ay buksan ng ating puso't isipan ng ating Panginoon sa pakikinig ng kanyang salita. Amen. Okay. Sige po. Dito po tayo sa series ng the importance of intimacy with the Lord. Amen. So pag-uusapan po natin ano ba yung kahalagahan ng ating intimacy with the Lord. Okay? So basahin po natin sa Matthew chapter 22 verse 37-39. Alam niyo po ito, no? Yung dalawang commandment ng Lord na pinaikli niya. Before is 10, ngayon po yung ginawa niya po dalawa. Di ba po? Sabi po rito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Siguro makita nyo, no? Hinighlight ko yung all. Sabi po doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, sinasabi lang po dito ng Panginoon, love the Lord your God completely. Hindi po siya partially. Diba? Hindi siya initially. Kundi lahat po. Lahat po ng sa ating puso, sa ating kaluluwa, sa ating isipan. Yun po ang sabi ng Panginoon. Okay? And then, this is the first and greatest commandment. And the second is, like it, love your neighbor as yourself. So, dito, sinasabi lang po dito, kung tayo po ay lubos na nagmamahal sa Panginoon, ng buong puso natin, buong kaluluwa at buong kaisipan, ay kasunod po yun. We love our neighbor, or we love yung mga tao, di ba? Na kahit po sila ay kahit po sila ay ginagawan ka ng masama, di ba? Sinusukuya mo pa rin ng mabuti. Di ba po? So, yun po yung pahiwatig ng Panginoon sa atin. So, kaya nga, if we are if maganda po yung ating vertical relationship sa Panginoon, ay ganyan din po yung horizontal, like yung mga tao na sa paligid natin. Amen? Sabi po doon, no? God wants us to spend time alone with Him, enjoy fellowship with Him, communicate with Him, trust and follow Him daily. So tayo po, bilang mananampalataya, ang gusto po ng Panginoon, we need mag-spend po tayo ng oras para sa Kanya. Kilalanin natin siya, kilalanin natin ang kanyang karakter, di ba? At maging palagi natin siyang kausapin. At yun, yung follow Him daily, hindi po siya follow Him sa susunod na araw, ganon. Pero sinasabi po ron, follow Him daily. Di ba? Sabi nga sa Bible, if someone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow Him. Diba? Yun po yung sinabi ng Panginoon. Diba? Kung tayo po ay handa pong sumunod sa Panginoon, we need to follow Him daily. Amen? Okay. So meron po akong ikukwento. Alam po ninyo, ang page po ay they love to share the stories, lalo na po sa Bible. So, ito po, rin po, baga parang binalikan ko lang kasi maganda po kasi siya. Alam ko, pamilyar na po kayo rito sa kwentong ito. Doon po sa Numbers. Okay? So, siguro, basahin po natin sabay-sabay, Siguro, Numbers 13, verse 1 to 2. Sabi po ron, the Lord spoke to Moses saying, send out for yourself men so that they may spy out the land of Canaan, which I'm going to give the son of Israel. You shall send a man from each of their father's tribes, everyone a leader among them. So dito po, sinabi po ni Yahweh kay Moises na magpadala daw po ng, dito po sinasabi po rito, 12. Di ba po? Naalala po niyo yung 12 tribes to sa Israel. At sabi po doon, ipinahutos ng Panginoon na puntahan daw po nila yung promised land na ibibigay ng Panginoon sa kanila. At they need to spy out. I-spy nila kung ano yung meron doon, di ba? Kung anong
malalakas doon, ano bang, saan ba sila mayaman, di ba? So dito, kung makita niyo po rito, no? Sinabi po ron, everyone a leader among them. So, ito pong mga taong to, kilala po nila ang Lord. Okay? But doon po sa 12 yon, eh, may mga nag-fail po. Nakakalungkot lang, no? Dahil po sa 12 leaders na yon, eh ito po, yung 12 leaders na yon, may iba-iba silang, iba-iba silang tribe. Kung kaya yung leader po nila is parang, nanghina, nawala ng pananampalataya, eh dami-dami na po yun. Okay? So napakahalaga sa atin, no? Lalo na po sa ating mga mananampalataya. Kung tayo po, bilang tatay, kung nakita na po mga anak ko na ako po yung nanghihina sa aking pananampalataya, sa tingin nyo ba manghihina, madidiscourage din po sila? Ganun po yun. So tayo po, lahat po tayo leader. Lahat po tayo, kilala natin ng Panginoon. But God wants us to know Him more. Not just only, He is a God. But God wants us to know Him more, to know His character, to know His heart. Diba? So yun po, no? Basahin, tuloy-tuloy po natin basahin. Nag-jump po ako doon sa Numbers 13, verse 25 to 27. So yun, so after 40 days, nung sila po ay nag-spy na po sa land, sa promised land na pinuntahan po nila, they proceeded to come to Moses and Aaron and to all congregation of the son of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh, and they brought back word to them and to all congregation and showed them the fruit of the land. Thus told him and said, we went into the land where you sent us, and it certainly does flow in milk and honey, and this is its fruit. So, patunay yun, no? Nung bumalik po sila after 40 days, binahagi nila, yung sinabi nila kay Moses na mayaman ang promised land na ibibigay ng Panginoon. Sabi po rin, they flow in milk and honey. Baga, puno po sila ng gatas at pulot, di ba? So, ito po yung totoo, no? Totoo na binahagi nila kay Moses and Aaron. Okay? So, tuloy po tayo. So, sabi po ron, Numbers 13, tuloy po tayo, 28 to 29. Nevertheless, the people who live in the land are strong, and the cities are fortified and very large. And moreover, we saw the descendant of Anak there, Amalek, Hittites, Jebusite, and Amorites leaving the hill country, and Canaanites. So, in short, marami pong nakatira sa land. So, nakita rin po nila na yung descendants of Anak, ito po yung mga yung mga big people, yung mga giants noon. So, noong unang panahon, may malaki po talagang tao, big people, or sinasabi nilang higante. Kung naalala niyo po, yung si David, di po, yung napatay niya si Goliath, di ba? Yun po yun, giant din po yun, di ba? So dito, pinapakita lang na may mga giant po before, okay? So yun po, at sinasabi rin po sa kanilang report na ang cities, yung malalaki daw yung lungsod nila at matitibay ang pader. Ika nga doon, sabi nga ron, the cities are fortified and very large. Bukod dito, yun nga, matitibay yung pader, sinasabi ng mga nag-report. Di ba? Okay? So tuloy po tayo, 30 to 31. Then Caleb quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it, for we will surely overcome it. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are strong for us. So, makita niyo po rito, no? May dalawa pong nagbalita. Ito po si Caleb at si Joshua. So sabi po rin nila ron, we should by all means go up and take possession of it. But doon po sa 10 na nag-spy, kasama po nila, sabi po ron, we're not able to go up against the people, for they are strong for us. So nakita nyo, no? Nakita nila yung they saw exactly the same thing, but different conclusion. Di ba po? Nakita po nila na yung majority, sinasabi po ron na
we're not able to go up against the people, di ba? Sinasabi po ron na yung kanina, yung sinasabi po ron na the cities are fortified, ibig sabihin po nun, it's hard to penetrate, di ba? Yung sinasabi po ron, it's hard to penetrate the cities because it's fortified, matitibay yung pader, di ba? Okay? But ito nga si Caleb, pinatahimik niya po dahil sinasabi ni Caleb na hindi tayo mag-aaksaya ng panahon. Lulusubin natin sila sapagkat kaya natin silang gapain. Okay? So napakaganda po ng heart ni Caleb, di ba po? At ni Joshua. Ganun po yung Kaya nga napaka maganda. Kasi doon po si Caleb at si Joshua mas naig yung pagkilala nila sa Panginoon. Bukod doon sa 10 na nag-spy. Okay? Tuloy po tayo, 32 to 33. So they gave out to the son of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone in spying out is a land of devours and inhabitants, and all the people when we saw in it are men of great size. Yun, yung mga higante, di ba? There are also, we saw the Nephilim, the son of Anak, are part of the Nephilim, and we became like a grasshopper in our own sight, and so we were in their sight. So yun nga, they saw the same thing. Yung nga, sinasabi ron na they saw different stories, ayun, different conclusion. But dito, sinasabi po rito na nakita nila yung problema, di ba? They saw the giants, di ba? They saw the cities are fortified, di ba? Ang sinasabi po rin ng 10 na sa madaling salita, they exaggerated the problem, di ba? They underestimate themselves at hinahantulad nila yung kanilang sarili like a grasshopper. A grasshopper is tipaklong sa Tagalog, di ba? So, hinihantulad nila yung kanilang sarili as a grasshopper. So sabi po ron, kung hindi natin nakikita ang Diyos sa ating problema, in the midst of our problem, makikita po natin yung sarili natin is like a tipaklong, di ba? Ang sakit nun, Kung tayo po ay mga anak tayo ng Diyos, di ba? Kaya nga nire-remind ko lagi yung yung sarili ko. I-remind nyo rin yung sarili nyo na we are the child of God. We're not para yung pinakamaliliit na insekto lamang tayo. Parang inihantulid nila yung sarili nila. They think that they are like a grasshopper. Di ba? And then they think the problem is bigger than our God. Okay? So, i-remind po natin yung sarili natin na ang problema po, andyan lang po yan. Pero ang Diyos, mas malaki sa ating problema. Di ba? Kaya nga, sad to say, ito po yung sinasabi, we are not walking by faith, but we are walk by sight. Nakita po nila yung problema, nakita nila yung giants, nakita nila yung mga tao nakatira doon dahil napakarami, di ba? At sinasabi nila, they are strong for us. So doon nakita na nila yung problema. Hindi na nila nakita yung malaking Diyos na sinasampa nila. Amen? So, tuloy po tayo. Sa Numbers chapter 14, verse 1 to 4, then all the congregation lifted up their voices and cried. And the people wept that night, and all the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, would that we have died in the land of Egypt, or would that we have died in this wilderness? So, ito makita po natin, lumalabas na yung symptoms na kapag tayo ay wala po tayong intimate relationship with the Lord. Doon na po tayo nagka-grumble, di ba? Doon na po natin nakikita na nawawalan tayo ng we lost sight to the God, di ba? And we begin to focus in our problem, okay? And then number 3, and why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? Our wives and our little ones will become plunder. Wouldn't that be better for us to return to Egypt? So dito makita, hinighlight ko po, Why is the Lord? Doon po, question nila
ang Panginoon. Nakakalungkot po, no? They question the heart of God. Di ba po? Kaya nga, and then, inano po nila, they think that God doesn't care their wives and little ones. Di ba? Inisip nila, ang Panginoon Diyos ay hindi iniingatan ng kanilang asawa at mga anak. Di ba? So, nakita niyo po, no? Ang symptoms na kapag tayo po ay wala tayong intimacy with the Lord, hindi natin siya kilala. Yung po yun, nangyayari po, nagkakaroon po tayo ng grumble, and then, we're questioning the God, and then, sabi po rin sa 4, so they said to one another, let us appoint a leader, and return to Egypt. So, nakita niyo po yung heart ng mga Israelites, di ba? So, dito po, nagrebelde na sila sa Lord, and then they don't want to accountable to God's appointed leader. Yung nga kila Moises, kasi nga naghahanap na siya ng leader para bumalik uli sa Egypt. Di ba inalis na nga sila doon, di ba? Niligtas sila ng Panginoon, di ba? Pinakita sa kanila yung kapangyarihan ng Panginoon, nagbigay ang Panginoon sa kanila ng yung sa sa Egypt, kung paano niligtas, di ba? So dito po nire-remind tayo, no? Tayo po, minsan, kung nagkakaroon tayo ng problema, minsan balikan natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Minsan nakakalimutan natin yun, di ba? Go back do sa mga ginawa ng Panginoon sa atin. Di ba? Masasabi mo na lang, napakabuti ng Panginoon. Minsan ako, inisip ko sa sarili ko, no? Inisip ko, I failed. Madalas yun. Pero pag binabalikan ko yung ginawa ng Lord, siguro kung nasabi nga ni Pastor Marvin dati, no, kung hindi kami tumigil sa aming bisyo, hindi namin nakilala ang Panginoon, malamang dead na kami. Di ba? So totoo yun. Kung tayo po hindi nakakilala sa Panginoon, malamang hindi na naman pag-asawa dahil nga yung addiction ko sa alak, di ba? Malamang yun na nagsanhi, naging pakamatay ko, di ba? Pero God is a loving God, di ba? So kung kakilala natin siya, di ba? We're not grumble, we're not questioning the Lord, and then we're not rebel. Okay? So tuloy po tayo. So 6 and 9, diyan po ako. Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, and those who had spied out the land tore their clothes, and they spoke to all congregation of the son of Israel, saying, the land which we passed through to spy out is an exceedingly good land. Maganda po ang promised land. Inisabi po ni Joshua and Caleb. If the Lord is pleased with us, then He will bring us into this land and give it to us. Diba? A land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, and do not fear the people of the land, for they will be our prey. The protection has been removed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. So yun po, no? Ito po yung minorities. The minorities is Joshua and Caleb. Di ba? Iba yung yung response nila doon sa nakita nila, doon sa na-spy nilang land, di ba? But sinasabi po rito, if we know God's character and intimate with Him, like a father, we need to see God in every circumstances. We need to learn to see God always sa lahat po ng nangyayari sa ating buhay. Huwag po tayo mag-concentrate sa problema, but we fix our eyes on the Lord. Okay? So the majority see only the cities are fortified. Yun, they saw giants, they only saw problem. Pero re-remind tayo ng Lord na yung kanina sinabi ko that the problem is bigger to our God, di ba? The Lord is with us, and do not fear them. So nakita po nila, no? Si Joshua at Caleb, hindi po nila hinihambing kanila sarili as a grasshopper. At sinasabi nilang dito, they are God's people, di ba? Kung tayo po, no? Parang ginagawan what do you call this? Parang inihahanin natin yung sarili natin na tayo anak ng Diyos at hindi tayo parang tipaklong lang, di ba? Di ba? Doon sinasabi ron, the Lord is with us. Do not fear them. Do not fear them. Kaya nga
ang tao kapag daw namumuhay sa anxiety, fear, ibig sabihin po noon, we lost sight of God. We forgotten God. Okay? So, doon po, Numbers 14 to 20 to 24, none of these people will ever enter the land. Ito po yung consequences na hindi natin na partially following God. But dun sa kaibahan do kay Nun at kay Joshua at Caleb na sumusunod sila completely because they intimate with the Lord, di ba? So sabi po rito, none of these people will ever enter the land. They have all seen my glorious presence in the miraculous signs of I performed both in Egypt in the wilderness. But again and again, they have tested me by refusing to listen to my voice. They will never see the land and swear to give their ancestors. None of those who have treated me with contempt will ever see it. But my servant Caleb has different attitude than others have. He has remained loyal to me. So I will bring him to the land, explore his descendant, and possess their full share of that land. So the consequences, not the consequences of not following God completely. Ito po yun. They will not able to enter the promised land. Nakakalungkot po, no? They are leaders, di ba? They will not experience the promises of God. Okay? But doon po, no? Sabi po ron, kay Caleb and Joshua, but if you remain loyal to God and follow Him completely, my servant Caleb, he has persevered in obedience, even others will turn away from God. Di ba? Kung tayo po, we are in the end times, ano? Kasi po, marami pong tao, marami pong, nakakalungkot po, maraming Kristiyano na tumatalikod sa Panginoon. Di ba? So, dito pinapaalala tayo, no, we need to persevere in obedience to the Lord. Di ba? Kung ang ibang tao ay tumalikod, but tayo ay patuloy na naglilingkod at patuloy tayong sumusunod sa Panginoon, God will bless us. Amen? Kaya nga, dito, nag-jump po ako sa Joshua chapter 14 verse 11 to 12. Hindi lang po siya nagbigay ng promises sa atin. Sabi po rin sa 11 and 12, I am still as strong. Si Caleb po yung nagsasalita. I am still as strong today as I was in the day Moses sent me. As my strength was then, so my strength is now for war and for going out and coming in. Now then, give me this hill country about which the Lord spoke on that day. For you heard of that day, Anakim were there, were great fortified cities. Perhaps the Lord will be with me and I will drive out them the Lord has spoken. So Caleb, sabi po rin Caleb, na hindi lang po siya nagbibigay ng promises, di ba? He not only give a promises, God also provide the strength. God also provide sustenance and energy to do His will. Okay po? So, tayo po ay ini-equip ng Panginoon, di ba? Di ba? Kaya yung kaya kung may mga unusban sa ating buhay, ay God will help us to overcome it. Okay po? So, okay? Kaya nga kanina, sabi po sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. We are not focusing on the feeling, di ba? Di ba? We are not focusing on kung ano nakikita natin problema. But ang sabi po ron, para ma-overcome na po natin yan, we need faith. We walk by faith, not by sight. Diba? Kung ano po yung nakikita natin problema na parang nagpapahina sa atin, balik po tayo doon sa pananampalataya natin sa Panginoon. Balik natin na ang Lord po ang nagpo-provide ng strength and sustenance and energy to do His will. Amen? Okay. So, meron pong binigay ang Panginoon to grow our intimacy with the Lord. Ito po yung yung God's Word, God's Spirit, and God's people. So, God gave us the provision. Ito po yung provision na binigay ng Panginoon and benepisyo of our intimacy with God. God's Word will get to know Him, knowing His promises and His character. So, kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Lord na laging
pinapaalala ng ating buting pastor sa ating GC, di ba? So we need to thankful na ang Lord ay ginagamit si pastor para paalalahanan tayo para yung ating Bible reading ay magpatuloy. Okay? So, yun. Ito po yung nagbibigay ng ano natin, no? Nagbibigay ang Panginoon doon sa salita ng Lord to know Him, to know His promises, to know His character. Okay? So, tayo po, you will gain deeper understanding of God's character. So, mas malalaman po natin yung kung ano yung karakter ng Panginoon, di ba? Ano pa ba yung mga malalaman po natin sa kanya? Ano ba yung mga promises niya na alalahanin mo araw-araw, di ba? Kaya ka nagpapatuloy, di ba? So, and you will know that God doesn't lie in all His promises. Di ba? Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Lahat ng kanyang pangako ay matutupad po 'yon. Amen. Hindi man po immediate, pagdarating ang panahon, kaya nga kung babasahin niyo pa po yung Joshua, si Caleb po ay naghintay pa po ng 45 years to receive yung blessing. Kasi pinagpala po si Joshua at si Caleb. Sila po yung nakapasok sa promised land ng pangako ng Panginoon. Okay? After After 45 years, ang tagal po, no? But yun po yung minana ng descendant ni Caleb at ni Joshua. Amen po? Amen. Okay. The God's Spirit will help us to apply the scripture to your situation. So He will guide us into all truth, di ba? He give us the understanding and rebuke us. Kung tayo po may banal na espiritu, tayo po ay babad o tayo po ay filled ng Holy Spirit, siya po ay magtutulong sa atin, na intindihin po ang salita ng Panginoon. And He gave us the truth, and sometimes He rebuke us. Alam ko, lahat po tayo, no? Pag tayo ay nakagawa ng hindi maganda, may maramdaman ka na lang, ba't mo sinabi yun, ba't mo ginawa yun? Yun po yung power of the Holy Spirit. Kahit po yun sa pagbabasa ng Bible, we need the Holy Spirit to understand the Word of God. Amen po? Okay? So God's people, sabi po ron, in God's people naman po, God's people being accountable like yung life group natin. Kaya po yung God's people, binigyan po tayo ng yung life group o yung discipleship group na ginawa ng Panginoong Hesus. Ginaya po natin yon. Kung tayo po ay nagiging accountable sa ating mga leaders, di ba? Di ba? Ako, no? My family, we will always asking sa aming family, how can I have hurt you? Di ba? How will you forgive me? Di ba? How can I improve as a husband, as a father of my family? Okay po? So, excuse me. So, napaka-importante po ng God's Word, God's Spirit, and God's people. Amen po? So, ito po yung provision ng Panginoon na binigay sa atin. Okay? To know Him more, to grow intimacy with God. So, yung aking last Bible verse is Isaiah 58:11. Ito po yung, bago po tayo magtapos, ito po yung huli nating Bible verse. So, sabi po ron, and the Lord will continually guide you and satisfy your desire and scourge places and give strength to your bones. And you will be like watered garden and like a spring of water whose waters not fail. So, kung tayo po ay we know His character, we have intimacy with the Lord. Patuloy daw tayong papatnubayan ng Lord, di ba? Ibibigay ang pangangailangan natin. Yun, sa gitna ng sabi rito, sa gitna daw ng disyerto, di ba? Palalakasin niyang muli ang iyong mga buto. He will equip us, okay? At magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. So God, kaya nga si Jesus is the source of our water na hindi tayo para mauhaw, di ba? Kung tayo po ay patuloy natin kikilalanin, not just only knowing God, but we need to know what
His character, di ba? What is His promises to us, okay? So God will provide, He will provide us kung ano po yung ating mga pangailangan, okay? Hindi man siya immediate, but soon, He will give us, okay? Surely, He will give us. Amen? So, yan lamang po. Yan lang po yung aking devotion for tonight. Nawa ay may na-encourage po kayo, no? So, nawa, tayo bilang mananampalataya ay aking panalangin na tayo po ay patuloy na maging tapat sa Panginoon. Even others will turn away from God. We need to persevere in obedience to the Lord. Amen? Okay. Sige po. To God be all the glory. Tayo po yung manalangin. Yes, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat po, Panginoon. At ginamit niyo po ako, Panginoon, upang ibahagi inyong salita, O God. Lord God, tulungan niyo kami, Panginoon, kung minsan po kami po ay nanghihina, Panginoon. And sometimes we focus in our problem and that's focusing to you, O God. Lord God, tulungan niyo kami, Panginoon, sa provision na pinagkaloob niyo sa amin through your God's Word, God's Spirit, and God's people, Panginoon. Lord, help us, O God, to grow our intimacy with you, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na kami po ay madaya ng kaaway, Panginoon, at kami ay hindi po mag-focus sa inyo, sa inyong karakter, sa inyong pong kapangyarihan, Lord. You are a sovereign God, Panginoon. Lord, patuloy naming alalahanin, Panginoon, na kayo po ay hindi nagbabago kailanman, Panginoon. Ang inyong pangako ay hindi nagpipail, Panginoon Diyos, sa amin. Lord God, patuloy namin babalikan kung ano pong ginawa niyo sa amin, Panginoon. At alam po namin na hindi niyo kami pababayaan. We are your child, O God. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang samudalayan namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
po, tayo po manalangin. Yes, Lord God, marami pong salamat, Panginoon. Tunay po na napakabuti niyo, Panginoon Diyos. At hindi kayo nagbabago, Panginoon Diyos. Lord, sa lahat po namin mga panalangin, sa lahat po namin inilalapit po sa inyo. Lord God, alam po namin na kayo po tutugon sa sa aming mga panalangin ito, Panginoon. Lord God, at nalalaman niyo rin po kung ano po makakabuti, Panginoon, sa inyong mga anak po, Panginoon Diyos. Lord God, I pray, Panginoon, sa lahat po ng aming pinalangin, Panginoon, in your perfect time, Panginoon, ay sila po ay inyo pong tutugunin, Panginoon, at kami po ay umaasa, Panginoon, at we claim, Panginoon Diyos, na you are our healer, Panginoon, you are our provider, Panginoon, sa lahat po ng aming mga problema, Panginoon Diyos. Lord God, marami po salamat, Panginoon, sa gabing ito, at pray po namin, Panginoon, sa araw ng bukas, Panginoon, sa aming worship service, Panginoon. Lord God, patuloy niyo pong gabayan ng bawat isa, Panginoon, at patuloy niyo pong hipuin ng bawat isa, Panginoon, na mag-join sa worship service sa araw ng bukas, Panginoon. Lord God, ingatan niyo po ang bawat isa at bigyan niyo po ng maayos na kapahingan sa gabing ito at sa araw ng bukas sa iba yung kalakasan, Panginoon, at iba yung kalagayahan na magsisilbi sa inyo, Panginoon Diyos, in your presence, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po ang mataas na mapuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.